Sa buhay natin, may hindi pangkaraniwang mangyayari na kahit ikaw mismo ay hindi mo mapapaniwalaan. Ito pa yung taong magugustuhan mo ay isa pa lang, tagapastol ng aswang. Bakit ko ito nasabi? Pakinggan ang aking kwento. Kababalaghang kwento ni Binibini, Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Tawagin niyo na lang akong Eric. Ang aking ibabahaging kwento sa inyo ay tungkol sa aking karanasan na hindi ko makakalimutan sa tagapastol, at ito ang aking kwento. Nang mainip ako sa Manila, naisip kong magbakasyon sa probinsya, sa bayan ng Masbate, sa aking tiyahin. Namiss ko na rin kasi ang lamig ng simoy ng hangin doon at tiyak kong napakalinis. Paparating pa lang ako ay grabe na ang sigawan ng aking tiyahin at pinsan. Namiss talaga nila ako dahil sa huling bakasyon ko ay noong 12 anyos pa lang ako. Tagal mo namang makauwi dito, pinsan. Kamusta na ang Manila? Marami bang chicks? Ang malukong salita at ngisi ng aking pinsan sa pagsalubong sa akin. Oo. Maraming chicks dun, insan. Sa katunayan nga, 150 ang kilo eh. Dahil sa sinabi ko ay agad namang naunawaan ng pinsan ko ang aking sinasabi na ang chicks na iyon ay ang manok. Kaya naman ay sabay-sabay kaming nagkatawanan. Ikaw talaga, insan. Wala kang pinagbago. Napakapalabiro mo pa rin. Tara na! Halika na kayo dito sa lamesa nang sabay-sabay na tayong magsikain ng agahan. At pagkatapos niyong kumain, Nilo anak, igala mo naman yung pinsan mo dito sa paligid natin. Tiyak, matutuwa yan at marami nang pinagbago dito sa ating lugar. Opo, nanay. Ang sayang sagot naman ng aking pinsan sa aking ina dahil nakita ko sa mata nitong masaya rin siyang igala ako. Dahil kanina lang ng pagtalikod ni tita ay may binulong sa akin ang aking pinsan. May chicks daw siyang ipapakilala sa akin. Nang makatapos na kaming kumain, ay niyaya ako ng pinsan ko sa may terrace. Natuwa ako dahil dati ay wala pa sila noon. Doon ay tinanaw namin ang mga dumadaang mga tao at maging mga hila-hila ng mga ito na mga hayop. Katulad na lang ng mga kalabaw, baka at kambing. Nakita ko rin na ipinapastol nila ito sa may palayang bakante na maraming damo at puno. Napakagandang pagmasdan ng mga berdeng dahon sa paligid, maging mga puno at bulaklak. Nasa Manila ay bihira ko lang itong makita. Nang maya-maya ay yayain na nga ako nitong mamasyal na kami. Una naming pinasyalan ay yung dating batis na ngayon ay may maliit na kubo. Tinayo siguro iyon para sa mga gustong magpahinga at maglaba o di kaya ay magpiknik. Inalis ko ang aking tsinelas at parang bata akong nagtampisaw sa batis. Sa totoo lang, Binibini, ay nagustuhan ko ang pagdampi ng malamig na tubig sa aking paa. Dahil doon ay nanariwa na naman sa akin ang aking kabataan. Naalala ko noon na naghahabulan pa kami ng mga pinsan ko na makarating dito sa batis upang maligo at manghuli ng mga talangkang maliliit o kaya hipon. Ang kadugtong kasi nitong batis ay sapa na kung gusto naming medyo malalim ng konti ang aming paliliguan ay doon na kami.
Nang magulat ako dahil walang sabi-sabing lumusong din si Nilo sa batis. At doon ay sinabuyan ako nito ng tubig na dahilan upang mabasa ang buo kong katawan. Kaya naman, sa pagkabigla ko ay sinabuyan ko rin siya ng tubig. Nagmistula kami noon na parang bata binibini, naghahabulan at nagbabasaan. Lakas ng tawanan namin, kaya hindi na namin namalayan na may mga tao na pala sa paligid namin na gusto ring maligo doon. Yung iba naman ay mga hoy na ipanggagatong nila upang ipangluto ng kanilang pagkain. Yuhu! Sarap talaga dito sa probinsya. Sigaw ko pa rin na kahit pinagtitinginan ako ng mga tao sa aking paligid. Ang isa pang nakakakuha ng atensyon ko ay ang pinagtitinginan ako ng mga taga sa amin na lahat na lang na makasalubong ako. Sa isip ko, hindi na ba nila ako nakikilala noon na dito ako nakatira? O dahil sa malaki na talaga ang pinagbago ko? Pumuti na kasi ako ngayon at lumaking bulas dahil nga sa binata na rin ako. Sa bagay, ang napapansin ko naman sa probinsya na kapag napadayo ang mga taga Manila ay nagmimistulang parang artista. Dahil sa puti ng kanilang balat ay nagiging kakaiba para sa kanila. Minsan nga kahit babae, pag napauwi dito sa amin, maraming manliligaw na taga rito. Nariyan na haranahin pa nila ito kapag gustong manligaw. Dito ko na talaga naramdaman ang tradisyon na panliligaw noon. Ang paghaharana sa mga dilag na may paggalang at paghanga. Sa amin naman kalalakihan pag naparito kami. Napapansin ko ang mga babae ay palihim na nakikatingin at kinikilig sa tuwing masusulyapan ko sila. Yun lang ang kaibahan ng babae dito sa probinsya. Dahil pag sila naman ang may gusto sa lalaki, ay hindi mo makikitaan na magaslaw ang kinikilos. Mapupuna mo na lang sa kanila. Pagka gusto kanila, ay panay ang tingin sa iyo at sulyap. At gusto nila ipormal kang manliligaw sa kanilang tahanan. Ipakakilala ka nila sa magulang nila bilang manliligaw. Sa kanilang tahanan, ipakikilala ka sa magulang nila bilang manliligaw. Siyempre hindi mawawala ang pagkamarites ng mga ali dito sa amin. Sa bagay, kahit saang lugar naman na meron noon. Yung bang magwawalisan sila sa tuwing umaga, tapos pagkatapos ay magwalis, ayun, nag-uumpukan na sila doon. At may pinag-uusapan na sila, lalo na mga bagong salta sa kanilang lugar. Samantala, basang-basa kami ng aking pinsan na kahit hindi naman namin balak maligo, ay napaligo na rin kami. Lalo pa, nang ayahin pa ako nitong manghuli ng mga alimasag sa sapa. Katulad ng aming ginagawa noon, pati na rin ang panghuhuli ng hipon. Tuwang-tuwa ako nang may madakma akong isang alimasag. Mas marami na akong nahuhuli ngayon, siguro dahil mas lumaki na ang palad ko. Di kasi tulad noong maliit pa ako, na maliit din ang palad ko. Kaya kadalasan ay nakakawala sa akin ang alimasag kahit na ang hipon. Marami kaming nakuha ngayon ng pinsan ko. Hindi nakaligtas sa amin lalo na kahit magtago pa sila sa mga batuhan dahon. Nang maramdaman kong mainit na, nagpasya na kaming umuwi ng pinsan ko dahil sa nilalamig na rin kami sa basa ng aming damit. Sa aming pag-uwi, malayo pa lang ay tanaw na namin ang auntie ko. At nang makapasok na kami sa bahay, saka kami pinagtatanong nito. Nako, saan kayo mga nagsusuot? At basang-basa naman kayo. Sa may batis, Nay. Namiss din kasi ni Insan maligo doon.
Sabay kindat nito sa akin. Ako naman ay hindi na makaangal dito. At masabing binasa niya ako, kaya natuluyan na akong nakaligo. Sa halip ay napangiti na lang ako. Niluto ni auntie ang aming nahuling talangka. Nilagyan niya ito ng gata, saka malunggay. Kami naman ay sarap na sarap habang kumakain. Dahil sa nalibre kami ng ulam. Naisip ko tuloy, na kinabukasan ay yayayain ko ang pinsan ko. Nasusong pilipit naman ang aming hulihin. Kinabukasan ginising ako ni auntie ko sa aming kwarto ng pinsan ko upang mag-agahan na. Malayo pa lang ako ay amoy ko na ang aroma ng kaping sinunog na bigas ni auntie. Kaya naman ay nasasabik na akong makapunta agad sa lamesa. Sinamahan pa ng tuyo at itlog ang ulam na may sawsawang sariwang kamatis. Kaya naman marami akong nakain ng agahan ng umagang iyon. Halos hindi na ako makatayo sa aking kinaupuan, kung pwede lang. Bumalik ulit sa higaan at doon matulog ulit. Nasa ganoon akong isipin nang marinig ko ang tawag sa akin ng aking pinsan. Kuya Eric, tara na. Nang makasilay ka sa chicks na sinasabi ko. Ako naman ay napatawa sa tinura ng aking pinsan. Dahil kung totoo man iyon, ay hindi siguro ako makakalapit dahil napakatorpe kong tao. Hindi nga nagtagal ay napadpad kami ng pinsan ko sa may mga pastulan ng kambing. Ito ay isang bakanteng palayan na tinubuan na ng mga damo. Dito nakita ko ang malalaki at malulusog na kambing. Nang sa bandang dulo ay mayroong malaking bahay. Kulay puti ang pintura ng bahay. Pero bakit para sa akin? Iba ang pakiramdam ko na tila malungkot ang bahay na iyon. Bakit naman tayo narito, Nilo? Basta, mag-antay ka lang, insan. Ang nakangising sabing iyon ni Nilo. Kaya naman alam kong hindi gagawa ng mabuti ito. Dahil puro kalokohan lang ang alam niyang gawin sa akin. Simula kasi ng bata pa lang kami, ay palagi itong ganoon. Alaga pa ako nitong alaskahin at biruin. Kung ako nga lang ay pikunin, palagi itong may batok sa akin. Nang maya-maya nga ay may lumabas na babae sa loob ng bahay. Napatulala ako dahil sa napakaganda nito. At ang puti. Kaya naman ay napanganga ako sa aking kinatatayuan at nawalan ng kibo. Yan na ba yung sinasabi mong chicks? Oo, siya na yun. Di ba napakaganda niya? Sa atin Nilo na pati ako ay hindi na itago ang pagkamangha sa babae. Ang nakita naming babae ay naglalaro sa edad na 16 hanggang 18 na may makinis ding kutis. Nakita namin kumilos na ang babae. Nagpapalabas ng mga kambing sa kulungan. Ang mga kambing ay napakalusog at malalaki. Nakatayo ito sa harapan na habang lumalabas isa-isa ang mga kambing ay waring binibilang niya. Habang nakatanaw kami sa malayo, hindi ko mapigilan ang mangamba at matakot na baka kasi makita kami nitong nakamasid sa kanya. Kaya naman ay niyaya ko na ang pinsang ko na umalis sa lugar na iyon. Kinagabihan, hindi ako makatulog agad, binibini, dahil sa babaeng nakita ko. Sa mga tao dito sa probinsya, itong kakaiba kasi napakaputi ng kutis at makinis. Sa isip ko, siguro hindi naglalabas ng bahay ang babaeng ito. Kaya napakaputi ng balat. Bago ako nakatulog ay pinangako ko sa aking sarili na pupuntahan ko ulit ang magandang binibini. Kinabukasan nga, pumunta ulit ako sa bahay ng magandang babae. Gusto nga sanang sumama sa akin ang aking pinsan, ngunit umayaw ito nang sinabi ko sa palengke lang ako ng bayan pupunta dahil may bibilhin ako.
Malayo pa rin kasi ang lalakarin sa pamilihang bayan. Lahat ng karamihan ay halos palakad lang kung pumunta doon. Bukod sa bihira lang ang sasakyan kung meron mang mapadaan ay mahal ang bayad. Ikinagalak ko ring hindi sumama ang pinsan ko upang makadiskarte ako ng sa akin lang sa babaeng natipuhan ko. Ito'y walang iba kundi ang tagapastol ng kambing. Mula sa malayo ay nakatanaw ako sa babae. Nang magulat ako dahil napalingon ito sa akin. Agad kong tiningnan ang magiging ekspresyon ng mukha nito. Kinabahan ako at nanginig ng magtama ang aming paningin. Natila napapaso ako. Inasahan ko nang tatalikod ito o magagalit. Ngunit nagkamali ako dahil sa nginitian ako nito at kinumpasan pa ng kanyang kamay na nagsasabing lumapit daw ako sa kanya. Lumapit naman akong nangingimi. Hindi ko alam ang aking iakto sa harap niya. Anong pangalan mo? Rina ang pangalan ko. Huwag kang mailang sa akin. Hindi naman ako nangangagat. Sabay kaming napangiti sa tinura nito sa akin na nalaman kong palabiro pala ito. Siya nga pala, si Rina. Nag-iisang anak ng kanyang magulang. Nalaman ko rin na hindi lang kambing ang kanilang alaga. May mga manok din at baboy. Siya ang nakatoka sa pagpastol ng kambing na ang magulang naman niya sa ibang alaga nila. Simula noon ay madalas na akong napunta kay Rina na hindi naman nakaligtas sa aking mga kamag-anak at pinsan na si Nilo. Kaya naman grabe ang kantsaw nito sa akin na ako naman ay panay ngiti lang. Hanggang sa lumalim na ang aming samahan ni Rina, hindi ko naman maligawan. Pero parang ganoon na rin ang ipinapakita ko sa kanya. Nang isang araw, nasa tapat kami ng bahay niya at nang mapatingala ako, ay nakita ko ang kanyang ama na nakasilip sa bintana, nakatingin sa aming pag-uusap. Ewan ko ba kung bakit bigla akong kinabahan at natakot sa tingin ng kanyang ama. Titig na titig ito sa akin na wari bang may kasalanan akong ginagawa. Kaya naman ay walang ligoy-ligoy na tinanong ko si Rina na kung manliligaw ba ako sa kanya ay sasagutin niya ba ako at kung papayag ba ang magulang niya. Sa sinabi ko at tanong ko ay napangiti lang si Rina kaya naging malabo sa akin ang sagot nito. Nang maya-maya ay hindi ko na namalayan gumagabi na pala sa pagtulong ko kay Rina na maipasok kong lahat ng kanyang kambing sa kulungan. Hanggang sa natapos din ang sanay gawain lang ni Rina. Nagpaalam na ako sa kanya na uuwi na ako. Agad naman itong pumayag. Kitang-kita ko pa ang pagtingin nito sa malaking bilog na buwan bago ito umuo na uuwi na ako. Tumalikod na ako at nag-umpisa ng maglakad. Nililingon ko pa rin si Rina. Napataas din ang tingin ko. At nakita ko ang kanyang ama na nakatingin na naman ng matalim sa akin sa may bintana. Ako'y kinabahan. Agad akong tumalikod. Mabilis kong nilisan ang kanyang bahay. Nasa kalagitnaan na ako ng paglalakad nang may naalala ako. Kinapa ko ang aking wallet sa bulsa. Wala ito. Kaya pala ang gaan ng pakiramdam ko sa aking bulsa. Hindi ito maaari. Sad ko sa akin sarili dahil sa nagpasya na akong hindi na babalik kanila Rina at sa lugar na iyang iyon. Natatakot kasi ako sa ama nitong grabing makatingin sa akin. Alam ko na hindi ako gusto nito para sa kanyang anak. Kaya lang, para sa mga mahalagang dokumento na nasa wallet ay kailangan kong bumalik. Madilim pa naman ang paligid at tanging buwan lang ang liwanag na tumatanglaw sa aking daan.
Pinagtas ko pabalik ang daan patungo sa kanila Rina. Na habang naglalakad ako, hindi ko mawarian kung bakit kinikilabutan ako. Nananayo ang aking mga balahibo. Nang hindi sinasadyang napatingin ako sa bintana. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi ko natanaw ang ama ni Rina kung saan nakasilip ito palagi. Pinuntahan ko ang kulungan ng mga kambing, ngunit nakasarado ang pinto noon. Bago kasi makalapit ka sa kulungan, ay may isang malaki pang pinto ang daraanan. Kaya naman ay sinilip ko muna sa butas ang loob ng kulungan. Napangiti naman ako nang makita ko ang anino ng babae na mahaba ang buhok. Ayon sa katawan ng anino at hugis, ay katawan iyon ni Rina. Kakatok na sana ako nang matigilan ako dahil ang anino ng babae biglang lumaki at ang mga galaw nito ay tila kakaiba. Nakita ko rin na pati ang anino sa dingding ng kulungan, ang pagtaas ng kamay na may mahahabang kuko at ang buhok ay gulo-gulo. Lalo pa akong hindi nakagalaw nang marinig ko ang ungol ng isang babae na tila gumagaragal. Malakas iyon at malagom. Lumapit ang anino sa isang malusog na kambing. Saka sinakman ang leeg niyon. Nagpapalag ang kambing dahil sa sakit na naramdaman. Ngunit sadyang mas malakas ang nakadagan sa kanya. Bumagsak ito sa lupa na halos mawala na ng dugo. At sa pagkakahigang iyon ay tila mas sinamantala ng nilalang ang pagkain sa leeg ng kambing. Pati ang lamang loob ng kambing ay nakain niya. Sobrang takot at pangamba sa akin sarili ang naramdaman kong iyon. Naihipa nga ako sa salwal at hindi makapaniwala sa akin na saksihan. Gusto kong sumigaw sa mga nakakahindik na nakita ko, ngunit inalala ko ang aking kaligtasan na baka pag narinig ang boses ko ay salakayin din ako nito. Ang nilalang na ito ay tila aswang. Ang aswang pa naman daw ay hindi na nakakakilala kapag naging aswang na sila. Bastang alam nila ay pagkain ka na para sa kanila kahit kakilala mo pa sila. Tinakpan ko ang aking bibig upang hindi ako makasigaw. Dahan-dahan akong kumilos pahakbang paalis sa aking pwesto. Ngunit sa pagharap ko ay magulat ako dahil may isang malaking asong itim na naglalaway na nakatingin sa akin. Nakaharang sa akin daraanan ng aso, kaya sobrang kaba at takot na ang aking nararanasan at nararamdaman ng sandaling iyon. Kung pwede lang ay gusto ko nang mahimatay sa aking kinatatayuan. Kaya lang, inisip ko na mas hindi ako mabubuhay kung ako ay tulog. Sa takot ko ay hindi na ako nakagalaw. Nangangatog din ang aking tuhod. Inisip ko din na napagitnaan na ako ng dalawang aswang dahil nasa loob ng kulungan ng kambing ay meron din. Nang hindi ko na mapigilan ng mapahiyaw na ako dahil sa papalapit na sa akin ng malaking asong itim na naglalaway at may mapulang mata. Nagdasal na lang ako ng sandaling iyon at napagbigkas na ako ng Diyos ko! Diyos ko! Huwag mo po akong pababayaan. Tumatakbo na nga lumalapit sa akin ng aso at akmang sasakmalin na ako nito. Ipinantakip ko na ang aking braso sa aking mukha nang may marinig akong isang malaking nilalang ang humadlang sa aso. Pinagkakalmot niya ito na ang aso naman ay gayon din. Nag-angila ng dalawa sa galit sa isa't isa. Nang makita kong tiningnan ako ng malaking nilalang na kumain ng kambing. Nilingon pa ako nito na tila ba nagsasabing tumakbo na ako. Kaya naman sinamantala kong tumakas sa kanila habang nag-aaway upang makalayo na ako at makaligtas. Walang lingon-lingon akong tumakbo ng mabilis na tila hinahabol ng 10 kabayo. Kahit pahingalin ako ng matindi sa aking pagtakbo na walang humpay.
Pagdating ko sa bahay ng auntie ko, kinatok ko ng ubod lakas ang pinto nang magbukas iyon. Halos mahimantay na ako sa sobrang kaba at takot na aking nararamdaman sa mga aswang. Kinuha ako ni Nilo sa sahig at dinala ako nito sa sopa. Pinainom ng tubig at nagtanong ng, Kuya Eric, anong nangyari sa'yo? Sinong humahabol sa'yo? tarantang tanong nito sa akin. Mamaya mo na tanongin ang pinsan mo, Nilo. Pag nahimasmasan na ito. Saad ni auntie na alalang-alala sa akin habang ako ay nagpapahinga sa upuan. Iniisip ko na ang nilalang na lumapa sa kambing ay si Rina na aking kinagugustuhan. At ang isa naman ay ang ama nitong aswang na nag-anyong aso. Ito yung lumusob sa akin. Upang hindi ako masakmal o malapa, ay hinarangan ito ni Rina. Malungkot mang isipin na wala na ang wallet ko. Hindi ko na makukuha, pati na rin ang pag-ibig ni Rina sa akin. Pero masaya na rin ako dahil sa buhay pa ako hanggang ngayon. At hindi na mabibiktima ng tagapastol ng aswang. Kinaumagahan, nakita ako ni Nilo na malungkot kaya kinausap ako nito. Kinukulit ako. Pero hindi ko sinabi ang totoong nangyari para na rin sa proteksyon ni Rina. Dahil sa alam kong mabait naman ito at hindi magagawang manakit ng tao. Nagpapastol si Rina ng kambing upang kanilang kainin nang sa gayon na hindi makakapanakit ng tao. Umuwi ako ng Manila na sa aking alaala ang kagandahan at kabaitan ni Rina na hindi ko makakalimutan. Ang babaeng unang nagpatibok ng aking puso at ang tagapastol ng aswang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa aking mga bagong new subscribers. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking munting channel. And please lang po huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe na po kayo. Sa muli po, ito po ang inyong narrator na si Binibining Imahinasyon. Hanggang sa muli nating istorya.